Gandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Welcome po sa isa na namang episode ng ating pong Attorney Enzo Bunyog. Papanood rin po tayo sa isa pa nating social media platform sa Facebook or Meta, ang Informador. Ang pagkakaiba po nitong mga social media platforms ko na ito doon sa iba pa, dito po hindi lang isang topic dinidiscuss ko para medyo tuloy-tuloy. Yung gusto ng medyo mahaba-habang talakayan na nagko-cover ng ilang topics, o ito po yon. Dito po kayo manood. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe dito, pakiclick ng subscribe button. Kung hindi rin kayo naka-follow sa ating Informador Meta or Facebook page, paki-follow na po. Okay, so ang topics natin ngayong araw, tatlo ito. Lalong iiyak nito si Marcoleta. Ha? Lalong iiyak nito. Ha? Bakit? Ha? Papaliwanag ko mamaya. O ito, grabing iyakan dito ng mga DDS. Sigurado to, sigurado. Kung bakit na naman, mamaya ipapaliwanag ko. O panghuling topic natin, pasaway talaga itong ICI. Ha? Hindi pa rin natututo itong ICI na ito. Kung bakit rin, mamaya rin. Para may excitement tayo. Para may excitement. O dito tayo sa una. Lalong iiyak si Marcoleta. Bakit? Alam niyo naman nung pagdinig nung isang araw, mga kabunyog nung pagdinig ng isang araw sa DOJ, matindi ang ginawa ni Marcoleta. Ha? Hindi na nga nahiya eh. Bakit? Kasi sa Senado, sinalang yung budget ng DOJ. Oh. Siyempre, kapag ganong mga sinasalang yung budget ng DOJ o ng anumang ahensya ng gobyerno, ginagamit yan na forum ng mga senador kung gusto nilang i-grill, singilin, gisahin, yun yung mga terms. Ang mga officials ng nasabing ahensya, siyempre, budget ang pinag-uusapan. So, ipapakita mo yung power ng Senado na na kailangan nyo kaming seryosuhin, huwag nyo kaming baliwalain, lalo na ako. Ako si Senador ganito, ganyan. Kung hindi, papahirapan ko yung budget nyo. O di syempre, ang ginawa ni Marcoleta, ginamit yung budget hearing ng Senado para singilin, gisahin ang DOJ. Sa dami ba naman ng issue na gigisahin niya ang DOJ? Alam nyo kung ano? Diskaya pa. Hindi naman para sa bayan yun eh. Hmm? Para kay Diskaya yun eh. Hindi natin maintindihan bakit sobra ang ano niya dito sa mga Diskaya na tila nag-aabogado na siya. Sobra pa nga. Sobra pa nga sa pag-aabogado. Kaya maraming nakapansin nun eh. Kasi ginisa ni Marcoleta yung mga nandoon na mga officials ng DOJ, yung OIC, yung si OIC Secretary ng DOJ, si OIC Secretary Vida. Tapos si DOJ Yusek Andres, o nandun. Kahit nagpapaliwanag yung mga yon, talagang pinipigil ni Marcoleta, pinatitigil. Kung anong gusto niya, yun ang ini-insist. Lalo na doon sa issue ng restitution. Yung pagbabalik ng mga ninakaw na yaman, ini-insist ni Marcoleta saan nakalagay sa batas o saan mang regulasyon na kailangan munang ibalik ang ninakaw na yaman bago mo bigyan ng witness protection. Bago mo isailalim sa witness protection program, lalo na't gawing mong state witness. Kasi ang gusto ni Marcoleta, gawing state witness yung mag-asawang Diskaya. At walang kundi-kondisyon na ibalik yung yaman. Hindi requirement yung restitution o pagbabalik ng ninakaw na yaman. Hindi yon. Yun ang ini-insist ni Marcoleta. Paulit-ulit siya niyan. Paulit-ulit siya. Kasi nung Senate Blue Ribbon Committee chairman siya, ginawa niya yan eh. Nag-commit siya sa mag-asawang Diskaya. Ang problema, biglang nagkaroon ng pagpapalit ng liderato ng Senado. Kasabay niyan, pagpapalit din ng Blue Ribbon. So hindi niya na kayang tuparin yung pangako sa mag-asawang Diskaya. Ini-insist niya nang nag-ini-insist. Di ba noon pa si DOJ Secretary pa si Rimulya, sinisingil niya na sa ganyang issue, niya na yan, dinidikdik niya na. Ngayon, wala na sa DOJ si Rimulya, yung naiwan ni Rimulya doon, OIC yung si Vida, Secretary, OIC Secretary, tapos si DOJ Yusek, Undersecretary Andres, nandun pa. O yun, ginigisa niya. Tinatanong niya, ano bang obligasyon, nasaan sa batas? May binabanggit sila Yusek Andres, nagpapaliwanag. Sabi ni Yusek Andres, wala yang specific na ganyan, pero
sa ano natin, sa civil code natin, sa iba nating mga batas, nakalagay doon legal obligations. Legal obligations. Kinoconsider namin na legal obligation ng inaakusahan or akusado sa pagnanakaw ng pera ng bayan, malversation, graft, plunder o anuman, na pagpapakita ng ano mo, ng honest mong ano na tumulong sa gobyerno, ibalik mo ning ninakaw mong yaman. Legal obligation mo 'yon. So ang ginamit na term ni Yusek Andres, legal obligation. Ayaw tanggapin ni ano 'yon, ni Marcoleta. Hindi pwede yung mga legal obligation na 'yan. Sabihin mo sa akin nasaan na nakalagay na kailangan muna ang restitution o pagsasauli ng binalik na yaman. In short, ang gusto ni Rimulya ay ni Marcoleta bigyan ng ano ng witness protection o kaya pinakamataas na level yung pagiging state witness kahit walang pagbabalik ng nakaw na yaman. Eh ang publiko alam naman natin ang gusto ng publiko. Gagawin kang state witness. Papatawarin ka sa ginawa mo. Hindi ka nakakasuhan. Oh, ipakita mo naman na ano ka, talagang ko-cooperate ka at gagawin mo ang legal obligations mo under the law. Ang problema nga ayaw ni Marcoleta noon, wala daw ganyan mga legal obligations na yan under the law. Yung restitution, wala daw yan ganyan. Ngayon, sinunod ba si Marcoleta ng DOJ? Ito na yung gusto kong sabihin sa lalong iiyak si Marcoleta. Hindi sinunod. Talagang naglabas ng memo, naglabas ng memo mga kabunyog, mga kababayan. Ang DOJ ay naglabas ng memo, naglabas ng memo na kailangang sundin ang legal obligations ng mga sasailalim sa Witness Protection Program. Precisely yung pinapaliwanag ni Undersecretary Andres na kinukontra siya ni Marcoleta. Ngayon, linagay na sa linagay na ngayon. May DOJ statement. Ito. DOJ Press Statement. Section 5, Paragraph D of Republic Act number 6981, the Witness Protection Security and Benefit Act. Yun. Anong sabi? Sinite dito yung Section 5, Paragraph D of Republic Act number 6981. Requires that an applicant for state witness must comply with his legal obligations under the law. Ayan, nakalagay that an applicant for a state witness must comply with his legal obligations under the law. Yan. Ginamit yung term na legal obligation. The legal obligation is the restitution of stolen government funds. Any person who has misappropriated government funds has the legal obligation to return the same. It cannot be denied that restitution of stolen government funds is an integral part of justice. parang mas dito mas parang magkabilang sampal ito kay Marcoleta. Kung akala ni Marcoleta napasuko niya yung mga officials ng DOJ doon sa Senate hearing, ito hindi, nakalagay na ngayon sa press statement. Ayaw ni Marcoleta yung term na legal obligation. Ito, ginamit. Sabi ng DOJ, kailangan ibalik ang ninakaw na pera sa kaba ng bayan. Mapapawalang saysay ang pag-uusig sa mga sangkot sa anomalya sa flood control kung hindi nila ibabalik ang kanilang ninakaw sa kaba ng bayan. The DOJ will process the applicants as covered witnesses to ensure their protection and continued cooperation. In accordance with Section 5D of RA 6981, the Witness Protection Security and Benefit Act, the receipt of benefits and their consideration as state witnesses will depend on the totality of the evidence that they will provide, together with the commitment to return the stolen funds as agreed upon in the Memorandum of Agreement to be executed. Ayan. Undersecretary Jesse Hermogenes T. Andres, DOJ Law Enforcement Cluster Head and National Prosecution Service, USEC in charge. So, bakit ko sinasabing iiyak lalo nito si Marcoleta? Ay, pinanindigan talaga ng DOJ kung ano yung sinabi nila dun sa hearing nung Senate
Yun talaga ang kanilang policy. Kailangan mong gawin ang legal obligation mo under the law para bigyan ka ng witness protection program. Lalo na't ituring ka bilang state witness. At ang kasama sa legal obligation na yon, ang restitution. Kung ang kaso mo ay pagnanakaw sa pera ng bayan. Kaya napakalinaw napakalinaw nung ni ng DOJ. O di ano ito? Pinagbigyan ba yung gusto ni Marcoleta na wag i-consider yung restitution na requirement bago gawing state witness? Hindi. Pinaninindigan ng DOJ. Yan yung kanilang policy, which is tama lang naman. Okay. O ito, mga kabunyog mga kababayan, grabing iyakan sigurado nito ng mga DDS. Bakit? Bakit? Alam naman natin yung nangyari. Alam naman natin yung nangyari. O di ba? Ano ito? Lumabas na yung desisyon ng ICC. Lumabas na yung desisyon ng ICC tungkol doon sa yung parang motion. Ang gusto kasi nila Kaufman, yung lead counsel ni Duterte, i-dismiss na yung kaso ni Duterte sa ICC kasi walang jurisdiction ng ICC. Matagal ng issue yan, yung jurisdiction na yan. Paulit-ulit na yan. Noon pa man yan, lagi nang nire-raise siya ng kampo ni Duterte na walang jurisdiction daw ang ICC sa kaso ni Duterte. Yan yung yan yung lagi nilang sinasabi. Bakit? Kasi nag-withdraw na daw tayo sa ICC. So wala nang jurisdiction ng ICC sa atin. Bakit nila pinoprosecute si Duterte na hindi naman tayo na member ng ICC? Yun yung argumento ng mga DDS. Yan yung narrative nila. Mula pa noon, ganyan na yan. Ngayon, kahit si Kaufman, binayaran ng napakalaki ng mga Duterte, yun pa rin ang argumento ni Kaufman. Samantalang yung argumento na yan tungkol sa jurisdiction ng ICC, settled na yan matagal na. Settled na yan. Ang issue na yan, paulit-ulit na tayo, hindi uubra yung issue na yan ng jurisdiction. Kasi nakalagay naman sa Rome Statute. Ang Rome Statute, yan yung treaty tungkol sa ICC. Pag nag-member ang isang bansa sa ICC, pipirma siya bilang state party doon sa Rome Statute. Pipirma siya. Pumirma tayo sa Rome Statute na yan. At nag-concur ang Senate yan, renotify ng Senate yan. Ibig sabihin, talagang may visa yan bilang treaty kasi nag-member tayo dyan at renotify ng Senado. Nag-concur ang Senado dyan. O ngayon, ang problema si Duterte nag-withdraw. Okay. May visa ba yung pag-withdraw ni Duterte? Yes. Nag-decide na din ang Korte Suprema natin. May visa yung pag-withdraw ni Duterte. Wala tayong magagawa. Withdraw ni Duterte ang Pilipinas. Power niya yon. Within the power niya yan as president. Okay. Nag-withdraw. Kaya lang, ang gustong sabihin ng mga DDS at ng kampo ng Duterte, dahil nag-withdraw na tayo, wala nang jurisdiction ng ICC. Ang problema, may nakalagay kasi dyan sa Rome Statute. May nakalagay dyan. Yung mga nangyaring incidents sa bansa natin na mga kasong hawak ng ICC tulad ng crimes against humanity, genocide, war crimes, or mga crimes na ang jurisdiction ay nasa ICC. Kung nangyari yan sa mga panahong member tayo, may jurisdiction sa atin ng ICC. Doon sa pangyayari nung member pa tayo. Pero kung nangyari ang mga yan, yung crimes against humanity na yan, sa panahong hindi na tayo member, hindi na tayo saklaw niyan. Hindi na tayo saklaw ng ICC. Pero yung kung nangyari yan nung panahong member tayo, saklaw tayo. May jurisdiction ng ICC. Ganun lang naman kasimple. Ganun lang naman kasimple. Ayaw tanggapin yan ng mga DDS. Ayaw tanggapin nila yan. So ngayon, nag-decide ang ICC. Kahapon lang. Sabi ng ICC, may jurisdiction ang ICC. So in short, yung argumento ni Kaufman na paulit-ulit na naman ng mga dati ng argumento na walang jurisdiction ng ICC, ang desisyon ng ICC mayroon. Mayroong jurisdiction. Kasi member pa tayo ng ICC nang nangyari ang mga krimen na ikinakaso kay Duterte. Kaya nga ang covered na mga kaso ni Duterte,
hanggang lang 2019. Kasi yung effectivity ng pagiging member natin bill ng ICC ay hanggang 2019. Nag-withdraw tayo sa ICC 2018 pero may 1 year pa kasi para talagang magkaroon ng effect yung withdrawal. So kung 2018 nag-submit ng withdrawal, may 1 year para mag-effect yung withdrawal, 2019. So lahat ng nangyari sa Pilipinas na mga patayan related sa war on drugs na hanggang 2019 covered yan ng ICC jurisdiction. Yun. Kailan naman nagsimula? Nung nag-member tayo, 2011 yata tayo nag-member. So 2011 tayo nag-member, kaya yung mga nangyari sa Davao, yung Davao Death Squads, 2011, hindi pa presidente si Duterte, sakop rin yun ng jurisdiction ng ICC. So 2011 to 2019. Simple. Hindi naman dapat kinukomplicate eh. Bakit ang hirap intindihin? May jurisdiction ba ang ICC sa atin? Yes, doon sa mga incidents o pangyayari na nangyari nung member pa tayo. Kailan tayo member? 2011, 2019. Anong mga nangyari na ginawa ni Duterte na babagsak sa crimes against humanity, yung mga pagpatay sa Davao, Davao Death Squads? 2011 yan. Hanggang 2016. 2016 naman, presidente na sa Duterte, tokhang naman ang inimplement. Sa national, ano na yan, war on drugs na sa national level na. Covered pa rin yan ng ICC kasi member pa tayo hanggang 2019. Yan, ganun lang kasimple. O ngayon, bakit ko sinasabing grabing iyakan na naman ng mga DDS nito? Ay siyempre, hindi na naman nila matanggap yan. Na-denied na yung interim release, hindi pinagbigyan ng ICC. Ngayon na naman yung jurisdiction, wala. O di ano pa, tuloy na ang trial. tuloy na yan. Inabala lang ng inabala ni Kaufman. Inabala ni Kaufman ang interim release, ang kasong ito. Inabala niya kung ano-anong mga ginawa, pero tuloy na ngayon. Yung confirmation of charges hearing noong September 23 na hindi natuloy, matutuloy na yan sa susunod na mga araw. Ayan. Kasi wala na. Denied na yung interim release. Yung jurisdiction, may jurisdiction. Ano pa? May isa na lang na natitirang usapin. Kung fit ba siya to stand trial. Kasi ang argument nila, unfit to stand trial. Yan na lang. Yan. Mariresolve na yan. Pag na-resolve na yung fitness to stand trial issue, tuloy na. Okay? Kaya sa ngayon, iyakan ng mga DDS dahil sa desisyon sa issue ng jurisdiction. Napaka-importante sa kanila yan. Kasi yun yung inaasahan nila na na talagang i-dismiss kasi walang jurisdiction. Pero ito na, nag-decide na ang ICC. So iyakan ng mga DDS dito. O dito tayo sa panghuling topic natin. Itong ICI, pasaway talaga itong ICI. Bakit natin sinabing pasaway ang ICI, mga kabunyog? Ay imagine niyo naman, natuwa na tayo nung isang araw, nung nagkaroon ng hearing sa Senado, natuwa na tayo dito sa ICI. Dito kay Andres Reyes, yung chairman ng ICI, kasi inanunsyo niya na next week daw, magla-live stream na ang ICI. Di ba sabi natin, finally, sa wakas, salamat naman at na-realize ng ICI. Magla-live stream na sila next week ng kanilang hearings. Ang problema, ngayon na naman, may pagbabago na naman. October 23, ICI to draft rules on live streaming of hearings. So ibig sabihin, hindi na daw muna magla-live stream. Magda-draft daw muna ng rules. Ano ba tong ICI? ICI, pasaway talaga kayo. Pinuri na nga namin kayo. Natuwa na ang taong bayan, marami nang natuwa. Tapos sasabihin nyo na ngayon, hindi pa pala pwedeng mag-live streaming kasi kailangan mo nang i-draft ang mga rules. Ang sinasabi nilang rules, kailangan daw maging malinaw muna, unang-una na hindi magkaroon ng trial by publicity at yung maprotektahan naman daw yung rights ng mga ini-invite na resource persons. Tsaka yung mga sikreto daw na hindi dapat malaman ng publiko, na lalabas sa hearing ay wag namang lumabas. So magda-draft daw muna ng rules. Hindi pa daw pwedeng mag-live stream ng hearings
Ay, ano ba yan? Ang dali lang naman yung gawin yan. Ha? Within 1, 2 days, 3 days, magagawa nyo na yung rules na yan, maaprubahan nyo na, and then proceed pa rin as planned. Bakit napakahirap ninyong gawin yung rules na yan tungkol sa, ano, pwede naman may rules kayo, itry na muna kung ano yan, tapos later, ano na naman, i-revise or i-modify. Pwede naman yun. Ano bang klase itong mga ICI na to? Talagang ginagalit nyo ang taong bayan. Ha? Huwag nyong i-underestimate ang taong bayan. Yun ang malinaw na sinabi ni Senador Kiko Pangilinan. Gusto ng taong bayan makita talaga yung ano na yan, yung mga hearings na yan. Tapos ngayon sasabihin nyo, ah, hindi pa daw muna magla-live stream kasi may kailangan pa daw i-draft yung rules. Ha? Pinuri ka na nga, Andres Reyes, pinuri na kayo sa ICI. Parang salamat naman at naliwanagan kayo. Tapos ngayon, ganyan ang sasabihin nyo. Galit na ang taong bayan. Huwag nyong, huwag nyong baliwalain to. Natuwa na sa inyo ang mahirap bang gumawa ng rules? Kailangan pa ba yan dadaan sa napakaraming hearing, delivery? Hindi naman yan batas. Hindi naman paggawa ng batas yan. Kayong tatlo lang, ikaw bilang chairman Andres Reyes at si Babe Singson at saka yung isa pa. Kayo lang naman mag-uusap niyan. Ibigay nyo yan doon kay yung spokesperson nyo na abogado, si Hosaka, o sige, draft mo na. O tapos, retired Associate Justice naman ito si Andres Reyes. O, pagkatapos niyan, o sige, pwede na yan, gamitin na natin yan, ipadala na yan sa resource persons natin, yung rules na yan. Di ba? Pwede mo nga gawing basis yung sa Senado na rules regarding the conduct of investigations in aid of legislation. Pwede na, maging guide yun. Ang daming pwedeng maging guide sa mga ganyan. Huwag nyo nga kaming pinagagalit, mga nasa ICI. Bilisan nyo na yan. Gustong makita ng taong bayan. Kailangan pa bang ilang linggo bago mabuo yung rules na yan para magkaroon kayo ng live streaming? Ha? At ito ang malala dyan. Ang problema, kung sa sunod nyong hearing, pupunta si Martin Romualdez, tapos hindi nyo ila-live stream. Kasi ang rason nyo, wala pang rules. Pagkatapos niyan, sa kanyo na ready na yung rules, tapos magla-live stream na kayo. Pag-iisipan na naman yan. Na kaya nyo hindi ni-live stream dahil si Romualdez ang resource person nyo. Mahirap yan. Linalagay nyo talaga sa alanganin ang mga investigasyon nyo. Huwag nyong galitin ang taong bayan. Baka kayo na ang sunod na pagralihan, ICI. Hindi ako nagbibiro. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, ito po ang Attorney Enzo Bunyog.